Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binatang muntik nang lumayo sa kanyang minamahal. Siya ay si Lino. 6 na taon na akong driver ni na Sir Dante. At mula noon, lihim ko nang minahal si Rachel, ang bunsong anak ni Sir. Ngunit dahil langit at lupa ang aming agwat, ipinasya kong kalimutan na lang siya. At para magawa ko yun, dinala kong umalis sa kanila. Kaya lang... O sige na, Lino. Iwan mo lang kami ni Rachel, ha? Opo, Sir. Tawagin niyo na lang ako kung may iutos kayo. Sige. Anak? O, paborito mo itong pagkain ipinaluto ko kay Sefa. Sige na, kumain ka na, ha? Ayokong kumain, Daddy. Dapat hindi nyo na lang pinadala yung pagkain niya kay Lino. Anak naman. Mula lang maaksidente ka, lagi ka na lang ganyan. Malungkot. Umiiyak ka. At laging nagpapalipas ng gutom. Ano nga? Namatay na lang ako sa aksidente yun. Ilang beses ko lang sinabi sa iyo, anak. Mali na hangarin mo ang iyong kamatayan. Kasalanan yun sa Diyos. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito, Daddy. Isang inutil. Wala nang 2 paa. Bakit nabuhay pa ako? Anak, may dahilan kaya hindi ka pa kinuha ng Diyos. At naniniwala ako na maganda ang dahilan yun. Magandang dahilan po ba yung maghihirap ako? Iwan ako ng boyfriend ko dahil ayaw niya magkaroon ng asawang inutil. Pagsubok yan sa iyo, anak. Huwag ka sanang mawawalan ng pag-asa at iwala sa Diyos. Siya nga pala. Sabi ng doktor mo, maaari ka pa naman daw makalakad, anak eh. Kung malalagyan ka ng artificial legs, at palalagyan kita noon. Jane, talagang pinuntahan mo pa ako dito, ha? Paano hindi ko makontak yung cellphone mo? Hindi mo rin sinasagot yung mga text ko. Pasensya na. Gusto ko lang kasing maramdaman ni Daddy Dante na concerned ako sa family namin, lalo na sa nangyari kay Rachel. Nabuhay pala babaeng yun. May mainang inutusan mo eh. Kaya nakaligtas siya sa aksidente yun sa kanyang kotse. Pero huwag kang mag-alala. Wala na siyang magagawa. Wala nang 2 niyang paa. Talaga? Oo. Okay, mabuti eh. Sige, Daddy. Siya ang dapat kong trabahuhin. Madali na lang si Rachel kapag wala na si Daddy Dante. Galing mo talaga, Reden. Kaya naman love na love kita. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo mabibigo dahil ako na mismo ang magtatrabaho. Lino, malalim na ang gabi ah. Bakit narito ka pa sa hardin? Kayo pala, Manang Sefa. May problema ka ba? Balak mo pa bang ituloy ang pag-alis mo dito? Lino, wag muna sana ngayon. Maraming problema si Sir Dante. Tama ho kayo. Marami silang problema. At kailangan natin silang tulungan. Lalo na ngayong nangangalib naman si Sir. Ha? Ano yun? Bakit mo nasabi yun? May natuklusan po kasi ako. Malang, may itatanong ako sa inyo. Sana ho, sagutin niyo ako ng totoo. Batang ito, hindi naman ako sinungaling.
Oh, ano ba yung itatanong mo? Tunay po bang anak ni Sir si Reden? Lino, Sagutin niyo ako, Mana. Please. sige. Sasagutin kita. Pero sabihin mo rin sa akin kung ano natuklasan mo. Narinig ko ang pag-uusap ni na Sir Reden at ng girlfriend niya. At masama po ang balak nila. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Lino? Natutuwa lang ako, ma'am. Dahil nakakalakad ka na uli. Oo nga. Dahil sa artificial legs na ikinabit sa akin. Pero, iba pa rin yung dati kong mga paa. Kaso, wala na yun, ma'am. Kaya, tanggapin nyo na lang ng maluwag sa loob. Ang mahalaga, buhay ka pa. At makakasama pa ni Sir Dante. Si Daddy na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko ngayon. Kung wala siya, malamang bumigay na rin ako. Kasi naman, na-aksidente na nga ako. At nagkaroon ng kapansanan. Iniwan pa ako ng lalaking akala ko mahal ako. Hindi siguro siya ang itinakda sa'yo. Ayoko nang isipin kung may itinakda pa para sa akin. Baka masaktan lang ako. May iba pang nagmamahal sa'yo, ma'am. Alam ko yun. Ha? Paano mo nalaman? Dahil hindi ka lang maganda, matalino, mabait pa. At hindi rin mahirap mahalin ng kahit sinong lalaki. Pero ngayon, ma'am, huwag mo munang pagtuunan ng pansin ng pag-ibig. Dapat, malutas muna ang problema nyo. Dapat malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkasira ng sasakyang ginamit mo. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka nga ako eh. Bagong bili naman ang sasakyang yun. Sinamahan pa nga ako ni Kuya Reden nung bilhin yun eh. May sasabihin ako sa inyo, ma'am. Ha? Tungkol kay Sir Reden. Pero sana, ilihim muna natin ang malalaman mo. Reden, sure ka ba hindi sasabit yung ginawa mo? Oo, sabi Jane. Kaya pagdating ko sa bahay mamaya, wala na tayong problema. Dahil tiyak na gagamitin ni Daddy yung sasakyan yun sa pagsama kay Rachel sa ospital. Malas lang nila. Mawawala na sila sa mundo. At ako ako lang mag-isa ang magmamana ng kabuhayan ni Daddy Dante. Lino, Sir, handa na ba yung puting kotse? sir, yung isang sasakyan na lang po ang gamitin natin. Ha? Bakit? Yung puting kotse ang paborito kong gamitin. Alam mo yon, hindi ba nalinis? Malinis po. Pero, sir, tinik ko po yun eh. Nalaman ko. May diferensya ang preno. Ano? Sure ka, Lino? Opo, ma'am. Lahat ng sasakyan yun ni Sir Dante, araw-araw kong tinicheck. Mula nung maaksidente Pero kayo. teka, paano nagkaganon? Si Kuya, ginamit niya yung kahapon, di ba, Daddy? Oo, at maayos naman daw yun. Kung gusto niyo, sir, makikita ko po sa inyo ngayon ang paborito niyong sasakyan. Daddy? Rachel? Narito kayo? Bakit gulat na gulat ka, Reden? Kung ano, sabi niyo kasi, aalis kayong dalawa. Kaya nagulat ako na makita ko kayo. Hindi po ba kayo tumuloy sa pag-alis? Tumuloy kami, Kuya.
Ibang sasakyan nga ang ginamit namin eh. Ha? Bakit? Sira yung paborito kong kotse. Yung ginamit mo kahapon. Sira ang preno. Sino naman bobong nagsabi nun sa inyo? Kagagamit ko lang nung kahapon. Ako po, sir. Reden. Ikaw? Oo, sinip ko ang kotse. At yun po nalaman ko. At bakit naman masisira yun? Hindi ko alam sa inyo. Parang ako pinagbibintangan mo. Hindi po. Wala naman dahilan para sirain yung brake ng sasakyan ni Sir Dante, di ba? Tino, umayos ka ng pagsasalita. Ah. Baka nakakalimutan mo. Amo mo rin ako. May kalalagyan ka sa akin. Roden, Ha? bakit mo pinagbabantaan lang driver natin? Oh, wala naman siya sinabing masama. Sige, naantok na ako. Diyan na kayo. Nakita niya na, Daddy. Nagalit siya at binantaan si Lino. At saka umiwas sa tanong niyo. Kung ganun, posible nga ipinagtapat ni Lino. Hindi naman ako nagsisinungaling, Ma'am Rachel. Sir Dante, Gusto ko pa rin mahuli siya sa akto. Gano'n na nangyari, Jane? Akala ko ba pag ikaw ang gumawa, wala sabit? Ano yan? Kasalanan ng family driver ni Daddy. Ang visit na Lino na yun. Teka, meron ako naisip. Ha? Baka sakaling sa pamamagitan nito, malutas yung problema mo. Ano yun? Sige, sabihin mo. bakit niyo ako kinausap dito sa Arden, Sir Reden? Para humingi ng paumanin sa'yo sa nangyari nung isang araw. Pasensya na, medyo mainit lang ang ulo ko. Kalimutan niyo na ho yun. Hindi naman ho ako galit eh. Salamat, Lino. Maiba ko. Kumusta ang nanay at mga kapatid mo na nasa probinsya? Tapos na ho sa kolehiyo ang dalawang kapatid ko. Kaya medyo nakaluluwag na kami. Ikaw, ayaw mo bang mag-aral? Makatapos din ng college? Gusto. Pero siguro, pag nakaipon na lang ako. Lino, makakapag-aral ka na. Bibigyan kita ng malaking halaga. Basta't magawa mo lang ang iutos ko. Oh, Lino, makipagtulungan ka lang sa akin. Giginawa ka rin. ano pong gusto niyong gawin ko? Sirain mo ang sasakyan ni Daddy para mawala na sila ni Rachel sa landas ko. Oh, Oh, gusto niyo mamatay ang dadit kapatid niyo? hindi ko kapatid si Rachel. Ampun lang siya ni na Mami Daddy. At si Daddy naman, hindi ko tunay na ama. Sir Reden, Oo, totoo yun. Anak ako ni Mami sa una niyang nobyo na iniwan siya. Kaya okay lang, kahit mawala siya na Rachel. Total, patay na naman ang Mami ko eh. binigyan ka ng pangalan at magandang kinabukasan ni Sir. Oh, Pagkatapos ganyan na igaganti mo? lokong ito. Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Driver ka lang dito. At kaya rin kitang ipapatay. Hindi mo magagawa yun. Ay, Daddy, Ako ang pipigil sa'yo. kanina pa kayo dyan? Oo. At narinig namin ang lahat. Namin? Kasama ko ang mga pulis. Ay, Na ilang araw na rin sumusubaybay sa kilos mo. hindi. Nalulungkot ako. Dahil sa kabila ng pagtanggap at pagmamahal ko sa'yo, nagawa mo pa ito sa amin ni Rachel. Daddy, patawarin niyo ako. Sige na, huliin niyo na ang taong yan. Hindi, Daddy, wag! Ayoko magulo! Daddy! Bitiwan mo ako! Salamat, Lino, sa tulong mo. Nakaligtas kami ni Daddy sa malaking panganib. Ang totoo, alis na sana ako dito sa inyo. Pero na-aksidente ka. Yun ang pumigil sa aking umalis. Pero, bakit ka naman naalis?
Rachel, mahal kita. Huh? At gusto kong kalimutan ka dahil alam kong hindi ako bagay sa'yo. Dahil mayaman kayo. Lino, sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi ka dapat mag-isip ng ganon. Rachel, Sana manatili ka dito. Para naman masiguro ko ang damdamin ko para sa'yo. tinanggap din ni Rachel ang pag-ibig ko. At ngayon nga, kasal na kami. Ako po si Lino. At ito ang aking buhay. Ang mabuting kalooban ay ginagantimpalaan. Parag si Ganap, si Kid Del Carmen Amor, John Legaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Lino. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ang isang butihing ginang na nais ibahagi ang kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ito ng aral. Siya po ay si Carmina. Isa akong may bahay na sobrang matiisin at mapagmahal. Hindi ko alam kung ito ba ang dahilan kung bakit naranasan ko ang maituturing kong napakasamang bangungot sa buhay ko. Hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. Yan ang bagay sa'yo. Masyado kang matanda. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko? Dahil buhay ko ito at doon ako masaya. Ano ang gusto mo? Pabayaan na lang kita? Kahit alam mo nasasaktan na ako dahil sa pagbababae mo! Ano ba pakialam mo? Ako naman na naghahanap buhay sa bahay na to ha. Kaya gagawin ko kung ano man ang gusto ko. Pasalamat ka nga't dito pa rin ako umuwi. Kaya huwag mo ako sasagarin ha. Kung ayaw mo tuluyan na kitang iwan! At ano? Dapat ba bang ipagpasalamat ko yun? Na kahit niyuyurakan mo ng buong pagkatao ko, ang pagbabae mo! Oo! Dapat pagtiisan mo! Dahil wala akong bala na itigil ang mga bisyo ko! Dahil kapag ginawa ko yon, para mo na rin pinutol ang kaligayahan ko! Para mo na rin pinutol ang pagkalalaki ko! Kaya itigil mo yung kadramaan mo ha! Kung ayaw mong tuluyan na akong makipag-iwalay sa'yo! Noon pa man ayaw na namin ang inay mo sa lalaking yon dahil kilala namin siya. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Tingnan mo, nagawa ka na niyang saktan. Lintik na lalaki yun. Pupuntahan ko siya. Kakausapin ko ng lalaki sa lalaki. Tay, Hindi ako papayag na apihin ka niya. wag na itay. Baka lalo lamang lumala ang gulo. Magbabago din siya. Kailan pa? Kapag pumuti na ang uwak, Carmina, huwag ka nang umasa pa. Wala nang pag-asang magbagong asawa mo. Imbis na magtino, mas lalo pang lumala. Hindi na nakontento sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Pati mga babaeng mababang lipad, hindi na rin niya pinatatawad. Umaasa ka pang magbabagong asawa mo. Lahat naman nun ng tao nagbabago. At naniniwala akong ganun din ang mangyayari kay Norberto. Naku, Diyos ko! Ano ka ba naman? Na magsabog ng katangahan ng langit, nasalo mo yatang lahat.
Imulat mo nga yung mga mata mo para naman matauhan ka. Mahal ko si Norberto, Itay. Mahal. At sumumpa kami sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at ginawa. At paninindigan ko yun. Sige, panindigan mo yan. Saluhin mong lahat ng paghihirap at sa kanyang lahat ng sarap. Itong tandaan mo, hanggat hindi ka nakikipaghiwalay sa lalaking yon, hindi titino ang buhay mo. Tandaan mo yan. Napagod ako Ang galing mo talaga pagdating sa romansa, Norberto. Wala kang kupas. Kaya nga, maraming babae yung naghahabol sa akin eh. Dahil sobrang galing ko. Kaya ba pati asawa mo nagtsatsaga sa'yo? Kahit na harap-harapan mo niloloko? Wala naman siyang magagawa eh. Takot lang nun na hiwalayan ko siya. Bukod kasi sa gwapo ko, champion pa sa pagpapaligaya ng babae. Kaya nga ako, kahit na alam ko na marami kami sa buhay mo, tanggap ko yon. Kasi masaya ako sa'yo. Wala akong pakialam sa mga babae na huhumaling sa'yo. Basta mahalaga sa akin na ibibigay mo ang hilig ng aking katawan. Parang ang pakiramdam ko, mahal na kita eh. Ano? Seryoso ka? Akala ko ba hanggang kama lang ang relasyon natin? Hindi kasama ang emosyon. Noon yun. Pero ngayon matagal na tayong ganito. Napamahal ka na sa akin. Gusto ko magsama na tayo. Paano? Eh alam mo namang kahit ganito ako, ayokong iwan ang pamilya ko. Pwede magsama-sama tayo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Doon tayo uuwi sa inyo. Ikaw, ako, at yung asawa mo. Magsasama tayong tatlo sa iisang bubong. Pumayag ka sa katarantaduhan ng asawa mo? Pinatira mo sila ng kabit niya sa bahay niyo? Anak naman, hindi ka ba naaawa o naiinsulto sa sarili mo? Masyado ko na kinakawawa ng asawa mo. Abay, nakakahiya na. Ayaw ko lang muna magkagulo kami, Nay. Paano? Ha? Hayaan mo na lang na magkasama kayo sa isang bahay? Ang asawa mo, ikaw at ang kirida niya? Anak, wala ka namang respeto sa sarili mo. Tuluyan niyang nilapastangan ng kasagaduhan ng kasal niyo. Binaboy niya ang pagsasama niyo bilang mag-asawa. Kung ikaw, pumapayag kang abusuhin ng asawa mo, abay kami hindi. Tama! Sasamahan ka namin. Irereklamo natin ang asawa mo. Itay, Nay, wag na ho. Nakakaya sa mga tao. Mas nakakayang ginagawa ng asawa mo. Sundin mong gusto namin, Carmina. Idedemanda natin ang asawa mo at ang malanding karida niya kung ayaw mong makapatay ako ng tao! Masaya ka na? Nagtagumpay kayong mapalis dito si Jessica. Ang inay at ang itay ang may kagustuhan nun. Nagbanta sila na papatayin ka kung hindi ako papayag na idemanda ka. Norberto, kung ako lang ayokong gawin yun. Dahil ayoko magkagulo tayo. Ayoko magkahiwalay tayo. Sa ginawa niyong ito, mas lalong wala akong balak itigil ang pambabae ko. Sobrang kahihiyan ang ginawa niyo sa akin. Iniskandalo ko ng pamilya mo. Alam mo, kung hindi lang ako nangako sa mga magulang ko nung nabubuhay pa sila, na hindi ko iiwan ang pamilya ko, matagal ko na sanang ginawa. Norberto, Maswerte ka. Dahil kahit papano iginagalang ko pang pangako kong yun. Pero Carmina, huwag na huwag mo akong sasagarin. Dahil kapag umabot ako sa sukdulan, pasensyahan tayo. Handa akong baliin ang pangako kong yun sa mga magulang ko. Ang bango-bango mo. Nakagigil ka. Pwede naman tayo lumabas kung gusto mo. Basta sa tamang presyo. Ako bahala sa'yo. Hindi ka madedehado sa akin. Liligaya ka na. Magkakapera ka pa. Game! bakit
ilang araw ng ganito ang nararamdaman ko. Sumasakit ang pasan ko. Nakakaramdam ako ng sakit kapag umiihi ako. May lumalabas ding dugo. Kahit tapos na yung buwan ng dalaw ko. At medyo may nararamdaman na rin akong pangati sa puwerta ko. Ano kaya nangyayari sa akin? Siguro dapat magpatingin ako sa doktor. Baka kung ano na ito. Tama. Kukonsulta ako sa doktor para malaman ko kung ano ang sakit ko. Anong sakit ko, doktor? Mrs., base sa resulta ng laboratory test na ginawa namin sa iyo, meron kang sexually transmitted disease o STD. Paano mangyayari yun? Wala naman akong ibang kasiping kung hindi ang aking... Maaring sa asawa mo galing ang sakit mo. Kaya dapat pareho kayong mag-undergo ng treatment para siguradong gagaling kayo pareho at walang maging problema in the future. Diyos ko. May mga ire-reseta akong gamot sa iyo, pati na sa asawa mo. At kailangan itong inumin para hindi na magkaroon pa ng komplikasyon ang karamdaman niyo. Oo, doktor. Norberto, sobra na itong ginawa mo. Ninamoy mong pagkababae ko. Kaya pala iba ang nararamdaman ko sa sarili ko. Dahil nahawakan mo ako! Pinagtaksilan mo ako! At ano? Wala akong lalaki. At kailanman, hindi ko niyurakan ang pagkalalaki mo. Kaya wag mo akong akusahan. Lalo naman ako! Imposibleng galing sa akin yan! May lalaki ka! Aminin mo na! Inuulit ko! Wala akong lalaki. Aminin mo na lang kasi ang kasalanan mo. Wala akong aaminin! Hindi pwede sa akin manggaling yan! Ikaw ha? Ikaw ang malandi! Nakikipagharutan ka sa iba! Kaya nagkakasakit ka! Idinamay mo ba ako? Sinampal mo ako? Norberto. Halika dito! Halika! Bruce. Wala kang karapatang saktan ako! Malandi ka! Ayan ha! Iungod ka sa sa'yo pag kumaka mo! Yan ang bagay sa'yo! Ako pang pinagbintangan mong nanlalaki. Sinaktan mo pa ako. Matagal akong nagtiis sa pag-aakala magbabago ka. Tama sina inay at itay. Wala ka ng pag-asang magbago. Dahil talamak na sa pagkatao mong kamabuyo ng pag-uugali mo. Kaya kailangan matapos na ito. Hindi ko nahahayaang yurakan mo pa ang pagkababae ko. Ang gunting na ito. Ito ang tatapos sa mga kaibangan mo. Tamang-tama. Tulog na tulog siya. Magigising na lang siya. Wala na ang ipinagmamalaki niya. Puputulin ko ng kaligayahan mo. Dahan-dahan kong ibababa ang suot niyang pang ibaba. Ayan. Ngayon, ito ang bagay dito. Para matapos sa mga kalokohan mo! Anong ginawa mo? Bakit mo pinutol? Hayop kang babae ka! Hayop!
Anak, bakit mo ginawa yun? Paano ka na ngayon? Handa akong pagbayaran ng ginawa ko, Nay. Tay, ano man ang ihatol sa akin ng korte, hindi ako nagsisisi. Ipinaghiganti ko lang ang kaapihan ko kay Norberto. Awang-awa ako sa'yo. Pero hindi kita masisisi. Labis kang naghirap sa piling ni Norberto. Pinapikan niya. Kakausapin ko siya. Pakikiusapan ko siyang iurong ang demanda laban sa'yo. Total, kasalanan naman niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Huwag na ho, Inay. Pabayaan niyo siyang magdesisyon. Buong pagkatao niyang pinutol ko sa kanya, na habang buhay niyang dadalhin. At panahon na lang ang makapagsasabi kung kailan niya ako mapapatawad. Pero ako, napatawad ko na siya sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin. At lahat ng pangit na nangyari sa akin, tinanggap ko na. Na lahat ng yon ay naging bahagi na ng buhay ko. Masakit ang mga nangyari dahil pareho kaming nagdusa. Pero higit siya, ngunit totoo pala ang kasabihan na anumang bagay kapag ipinaubaya mo sa Diyos ay nagkakaroon ng magandang kasagutan. Si Norberto, napagtanto niya rin ang kanyang mga kasalanan at nagkaroon kami ng kasunduan na iuurong niyang demanda. At muli kami magsasama bilang mag-asawa upang ipagpatuloy ang naging sumpaan namin sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. At alam ko na ito na ang simula ng aming magiging magandang buhay. Ako, si Carmina, isang may bahay. At ito ang aking buhay. Bawat pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan at bawat pagkakasala ay may katapat na kapatawaran dahil bawat nilalang ay may kanya-kanyang kapalaran. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas at Lionel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Sumulat ng ating kasaysayan, Maynard B. Landicho Jr., Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lorna. Isa akong psychiatrist, tumutulong at nagbibigay ng payo sa mga may problema, lalo na sa kilos at pag-iisip. Nung una, masasabi kong wala na ako mahihiling pa sa buhay dahil naabot ko ang aking pangarap at napangasawa ko ang lalaking aking minahal. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Musta ka, Briggs? Bakit ba dinala ako ng mami ko sa inyo? Akala ba niya may problema ako sa pag-iisip? No, hindi ganon. Wala akong problema. Sila ng daddy kong may problema. Pati ako dinamay nila. Huwag ka sanang magalit, Briggs. Actually, I will also talk to your mom later. Kaya lang kita unang kinausap kasi sabi niya, mula raw na maghiwalay sila ng daddy mo, madalas ka nang walang ganang kumain. Lagi ka ring malungkot. At gusto mo laging mapag-isa.
even your studies. Napabayaan mo na rin. At sabi niya, baka magkasakit ka raw. At yun ang ayaw niya mangyari eh. Ipinahiya nila ako. Ipinagmamalaki ko pa naman sila sa mga kaibigan ko. Sabi ko, happy family kami, yun pala eh. Pagkukunwari lang yun. Dahil si Daddy, matagal na palang may babae. At si Bobby naman, matagal na rin may iba. Briggs, Kasama ko pa naman ng tropa ko noon. Nagmabisto ko sila pareho. you know what? Nauunawaan ko ang nadarama mo. Pero may mga pangyayari sa buhay na kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Paano? Paano ko matatanggap yun? Napahiya ako sa mga tao. Bilib pa naman sila sa pamilya namin. Huwag mong pahirapan ng sarili mo dahil doon. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari sa parents mo. At hindi kontrolado ng tao ang magaganap sa kanyang buhay. Higit sa lahat, hindi ka nag-iisang may nasirang pamilya. Doktora, Kahit ganun ang nangyari sa parents mo, hindi mo dapat sirain ang buhay mo. Marami ka pang magagandang pwedeng gawin. At maaari ka ring magkaroon ng matibay na pamilya balang araw. Doktora Lorna, Yun ay kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito. nahihirapan na po ako eh. Pagaramdam ko, ayoko nang lumabas ng bahay. Hindi ko sinasabing madaling mawawala yung nararamdaman mo. Pero, pwedeng mawala yan. May mga ituturo ako sa iyo na makatutulong para makarecover ka sa nararamdaman mo. Masarap bang niluto ko, dear? Oh, yes, dear. Mukhang may bago ko na namang natutuhang luto, ah. Sinabi mo pa. You know, lagi naman ako nag-aaral ng mga bagong putahe para sa inyo ng anak natin. How was your job? Okay naman. Na-handle ko naman lahat ng pasyente ko. Medyo naawa nga lang ako sa isang pasyente ko kanina. Bakit? Akala niya kasi happy family sila. Ipinagmamalaki niya ang parents niya sa mga friends niya. Yun pala, parehong may ibang karelasyon ng mga yun. Ganon? Yes. At ang masakit pa sa kanya, kasama pa ang mga friends niya nang madiscover yun. Ay, talagang kapag naghiwalay ang mag-asawa, hindi maiwasang maapektuhan ang mga anak. By the way, Lorna, 3 days lang uli ako dito ngayon, ha? Ha? Eh, bakit naman? May mga problema kasi sa negosyo natin sa province na kailangan kong tutukan, ha? Okay. Namimiss ka na kasi ng anak natin. Hayaan mo. Babawi ako pagbalik ko. Sinabi mo yan, ha? Happy birthday po, Daddy. Salamat naman at hindi mo nakalimutan ang birthday ko, iha. Siyempre naman po. Nasaan na nga pala si JR? At yung manugang ko? Si JR po nasa garden kasama mga pinsan niya. Si Sunny naman, nasa probinsya, tulad ng dati, busy sa business. Matagal ko nang hindi nakikita ang asawa mo, ha? Workaholic po ang manugang niyo, Daddy. Baka naman napapabayaanan niya kayo. Dahil sa negosyo. Abay, hindi mabuti yun, anak. Ibinibigay po niya ang lahat ng pangangailangan namin, Dad. Nga lang, kulang na kulang talaga ang panahon niya sa amin. Pag-usapan niyo na maayos yan. Hindi tama yung ganun, anak. Inuunawa ko na lang po siya. Mahalaga, hindi po ibang babae ang kahati namin sa panahon ng aking asawa. Tulog na ba si Joyce, Connie? Ay, oo, sabi. Paano? Napagod kasi sa paglalaro niyo mag-ama. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Wala namang problema. Matataas ang grades ng anak natin.
Natutuwa akong malaman yan. Yun nga lang, marami na siyang tanong. Tanong, tulad ng ano? Tulad ng, bakit madalas ka namin hindi kasama? Bakit kapag Pasko at Bagong Taon wala ka rin? Kung ano-ano pa. Paliwanagan mo na lang siya ng maayos. Nang hindi naman magtampo si Joyce. Sammy, matalinong ating anak. Kaya tuloy minsan, nahihirapan ako magdahilan sa kanya eh. Pasensya ka na. Ito lang ang alam kong paraan para makasama ko pa rin kayong mag-ina. Ang hatiin ko ng aking panahon sa inyo ni Lorna. Anong maipaglilingkod ko, Helen? Doktora, yung friend ko na natulungan nyo ang nag-recommend sa inyo. Napuntahan ko. Baka daw kasi matulungan nyo ako. How can I help? Anong problema? May boyfriend kasi ako. First love ko siya. More than 5 years kami. And then? Bigla na lang siya namatay. Napakasakit. Parang gusto ko na rin mamatay, Doktora. Gaano katagal na siyang patay? 4 years na ho. Sinagot ko siya nung 17 ako. I see. At ano ang ikinamatay niya? Motorcycle accident. Then, ano ang ginawa mo mula nun? Ayun, nawala na po ako ng gana na magtrabaho. Palagi na lang akong nasa bahay. Nalulungkot at umiiyak. Madalas tinitingnan ko yung mga picture namin. Madalas kinakausap ko. Dapat, sikapin mo nang malimot siya. Dahil talagang kahit kailan, hindi na siya babalik pa. Dahil nga patay na siya. Oo, Dok. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Hindi ko kaya. Madalas nga sa gabi, napapanaginipan ko pa rin siya. Okay. I totally understand. Hindi talaga madali ang mawala ng minamahal. Lalo na first love mo pa. Pero lalo mong hindi makakaya yan kung mananatili kang nag-iisa at nalulungkot. So, ano pong gagawin ko para makayanan ito? Ano? Men, huwag kayong tatawag. Ako lang ang tatawag sa inyo. Para si Lorna. Oo, mahal. Bakit malungkot ka? Dahil matagal kang mawawala sa amin ngayon. Connie, pasensya na. Kailangan kasing bumawi ako kina Lorna. Madalas na akong hanapin ni JR. Naiwan pala niya ang phone niya. At may tumatawag. Teka, sasagutin ko na nga lang. Baka importante ito. Hello, Daddy? Don't forget my doll and my chocolates. Okay? Oh, sige, I will play na. Here's Mommy. Hindi. Tinawag siyang daddy ng bata. Hello, Sammy, mahal. Uy, pasensya na tumawag kami. Paano nangungulit tong anak natin? Gusto raw niya ipaalala sa'yo yung mga pasalubong mo sa kanya pag uwi mo rito. No. Si Sammy. May babae. At may anak na sila. Hindi. Baka naman nagkamali lang ang tumawag na yon, anak. Hindi po, Daddy. Binanggit ng tumawag ang pangalan ni Sammy. Kaya dahil doon, nag-check po ako sa FB account ng asawa ko. At natuklasan ko, hindi lang pala isa ang kanyang account. At doon ko po nalaman ng lahat. May babae nga siya na ang pangalan ay
na po sila. Ano? Napakasakit po pala, Dad. Dati, naririnig ko lang ang mga ganitong pangyayari sa mga pasyente ko. Ngayon, nangyari din sa akin. Anong balak mo ngayon, anak? Bakit mo nagawa ito sa akin, Sammy? Bakit mo ko niloko? I'm sorry, Lorna. Akala ko negosyo lang talagang inaasikaso mo sa probinsya. Yung pala, may pangalawang pamilya ka na doon. Lorna, si Connie talagang nobya ko. Bago pa tayo ipakasal ng parents natin. Ano? Nagpakasal ako sa'yo. Kahit hindi kita mahal. Dahil ayokong bigyan ng sama ng loob ang parents ko. Sammy, minahal kita. At wala kang sinabi sa akin na may nobya ka. Dahil nga sinikap kong kalimutan si Connie at pag-aralan kang mahalin. Pero hindi ko nagawa. Nang muli kaming magkita ni Connie sa probinsyang yon, hindi ko na napigilan pang aking sarili. Pakiramdam ko, lalo ko siyang minahal. Kaya, Tama na! Lorna, palayain na natin ang isa't isa upang hindi na maghirap ang ating kalooban. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng ating... Sammy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Hanggang dito na lang tayo. Tama ang pasya mo na bumalik dito sa atin, anak. Lalo lang po ako malulungkot pag nanatili pa ako sa bahay namin, Dad. O anong plano mo sa bahay niyo? Pumayag po si Sammy na ipagbili ko yon. Sabi niya itabi ko na lang daw ang pera para sa kinabukasan ng anak namin. Ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa iyo sa anak ng kaibigan ko. Kasalanan ko rin po, Dad. Pumayag ako. Kasi noon pa man mahal ko na si Sammy. Inakala ko mamahalin din niya ako. Pero nabigo ako. Anak, Masakit. Masakit, Dad. Masakit. Kahit pala psychiatrist ako at nagpapayo sa mga may problema, masasaktan pa rin ako pag ako nang namumroblema. mawawala rin ang sakit na yan, anak. At alam mo kung sino ang tunay na makatutulong sa iyo para mangyari yon. Yes, Dad. At tulad ng mga pasyente ko, gagawin ko rin po ang ipinapayo ko sa kanila. Lalapit ako sa Diyos upang pagalingin niya ang sugat ng puso ko. May bahagyang lungkot pa rin sa puso ko dahil sa aking pagkabigo. Ngunit mas matatag na ako ngayon. Inspirasyon ko ang aking anak, maging ang mga taong nangangailangan ng aking mga payo. Ako si Lorna, isang psychiatrist, at ito ang aking buhay. Walang suliraning dumarating sa ating buhay nang hindi natin kayang hanapan ang solusyon. Huwag lamang nating kalilimutang tumawag sa may kapal. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Lorna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Briales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang asawa at ang kanyang pinagdaanan sa pamilya ng kanyang asawa. Siya ay si Gina. Sa kultura nating mga Pinoy, madalas, kahit may asawa na ang isang tao, kailangan niya pa rin makipisan sa kanyang mga magulang o kaya naman sumuporta sa kanyang pamilya. Dito ako nahirapan nang mag-asawa na kami ni Fernan. Ay! Wala na namang bigas? Ano ba yan? Fernan! Fernan! Oh, bakit? Kabibili ko lang ng 10 kilong bigas nung isang linggo. Wala na naman. Naku, nakalimutan ko pala magsabi sa'yo. Pumunta si Inay dito kanina. Umiram muna ng bigas. Ano? Papalitan niya raw pag sweldo ni Ryan sa susunod na linggo. Hoy, paano tayo? Teka. Ayan. Bumili ka muna ng 2 kilo sa tindahan. 2 kilo? Hanggang kailan lang yan? Matagal pa ang sweldo mo. Baka nga hindi na naman kayo bayaran nung pinagtatrabahuhan yung pabrika. Sige na, ako na bahala. Ibili mo na muna yan, ha? Ewan, di ikaw bumili. Oy, Gina! Papasok na ako sa trabaho! Gina! Oh, pagkasyahin mo na ito. Pasensya ka na ha. Yan lang ang kaya ko ipahiram sa'yo ngayon, Mare. Ayos lang. Mabuti nga, palagi mo kong pinahihiram ng pera kapag walang-wala na kami, Mila. O syempre naman. Ano pa't naging magkapit-bahay tayo? Ay, nahihirapan na talaga ako. Ang hirap ng ganitong buhay. Nakakaraos din kayo. Sa simula lang yan. Wala lang talaga akong pinadededing bata. Naku talagang maghahanap ako ng trabaho. Bakit nga pala naubusan ka agad kayo ng bigas? Hiniram na naman ang biyanan mo? Ay, nagpipigil lang ako. Kasi alam mo, Mila, ayoko naman makapagsalita ng hindi maganda kay nanay. Kaya lang, minsan, ang sakit kimkimin sa dibdib, ang sama ng loob. Kaya ako talaga, sinikap kong makahanap ng tirahan ng malayo sa pamilya ng asawa ko. Kasi talagang ayoko makisama sa mga biyanan ko. Lalo na't maingay din ang nanay ni Erwin. Buti ka pa. Ako, ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong buhay. Ato, tulungan na kita magbitbit ng mga pinamili mo. Salamat, Ryan. Oh, naparito ka. Oh, dito ka na pala, Gina. Oo, mahaba ang pila sa grocery kaya ako natagalan. Ganun ba? Ryan, dali mo muna itong mga pinamili ng ate mo sa opisina, ha? Oo, kuya. Bakit nandito si Ryan? Teka. May tira pa ba doon sa binigay ko sa yung pang-grocery? Meron ba naman? Bakit? Pwede ba, iramin ko muna, ha? Ha? Kailangan daw ni Ryan ng konting halaga kasi may ipaayos doon sa motor niya. Nakalaan ang perang ito sa diaper at gatas ni baby. Ako na bahala doon. May darating pa namang pera sa atin sa susunod na linggo, ha? Pero Kaya mo na. naman Wala siyang ibang tatakbuhan kundi ako. Tayo. Hindi ko naman siya pwedeng pauwiin na walang dala. Ito, dinalan ko kayo ng mga ani doon sa sinasaka kong lupa. Meron ditong kamote, tapos may sitaw din. Marami yan. At saka ito, papaya. Salamat ho, Chongberto. Ngayon, kumusta ka naman dito, Gina? Bah,
Nangangayayat ka yata. Mukhang pagod na pagod ka mag-alaga ng panganay mo. Lagi ho kasing puyat. Kumusta naman si Fernan? Mabuti naman po. Sapat ba naman ang kinikita? Mukhang nag-i-kaos kayo. Sabi ko naman sa'yo, kung nahihirapan kayo rito, pwede kayong tumira dun sa lupa natin. Magtayo kayo ng bahay doon, tapos magsaka kayong dalawa. Imposibleng hindi kayo mabuhay doon. Presko pang hangin. Kasi ho ayaw ni Fernan na doon kami manirahan sa atin, Chong. Gusto niya rito sa malapit sa mga magulang niya. Bakit? Ano ba na itutulong sa inyo ng pamilya niya? Chong, Baka nga si Fernan pang sumusuporta sa kanila eh. Tama ba ako, Gina? Gina, may balita ko, medyo malaki-laki ang sahod ni Fernan ngayon. Dahil sa ibang departamento na siya naka-assign. oo po, Nay. Awa ng Diyos. Okay, baka naman maaaring pahiramin mo muna ako kahit 5,000 dyan. Ha? Oh. Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Ano ang gagawin niyo sa 5,000? Birthday ni Ryan sa darating na linggo. Gusto ko sana maghanda ng kahit simple lang. Para naman maimbitahan niya yung mga katrabaho niya. Maghahanda kayo. Naku, si Fernan nga hindi naghahanda pag birthday niya kasi nagtitipid kami. Nay, alam niyo ba na hindi pinupulot ni Fernan ang pera? Pinaghihirapan niyang kitain yung kakarampot niya sweldo. Kulang na kulang pa nga yun sa aming mag-anak. Aba, Gina, ano karapatan mo pagsalitaan ko ng ganyan, ha? Di pa nga ako kayo nakapagbabayad ng mga hiniram niyong pera eh. Si Ryan, may babayaran pa sa amin. Yung nakuha niya nung pinaayos niya yung motorsiklo. May ganap pa kayong gumastos para sa handa ng anak niyo? Samantalang si Fernan, halos magkanda kuba na sa pagtatrabaho. Sumasobra ka na eh! Hoy! Baka nakakalimutan mong nanay ako ng asawa mo. May karapatan ako sa kinikita niya. Ano yun? Nung wala pa siyang asawa. Ngayon may pamilya na siya. Ako nang may karapatan sa pera niya dahil ako ang kanyang asawa. Kami na dapat ang prioridad niya at hindi kayo. Nay, pagpasensyahan niyo na po si Gina. Ang sama pala ng ugali ng asawa mo eh. Kung alam ko lang, hindi ako pumayag na ikasal kayong dalawa. Kala mo kung sino? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko naman hihingin. Hayaan niyo na, hayaan niyo na. Hayaan niyo at kakausapin ko si Gina. Siya nga pala. Ito po, ayan. Pasensya na kayo dyan, ho. 2,000 lang ito. Oy, Ryan, pasensya ka na. Konti lang ang handa mo ngayon. Okay lang, kuya. Salamat pa rin. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako regular sa trabaho ko eh. Kaya konti pa lang ang sweldo ko. Ayos lang. Bawi ako pag na-regular ako, kuya. Basta, pagbutiin mo ang pagtatrabaho mo para ma-promote ka kagad, ha? Magsikap ka. At wag na wag ka mag-aasawa ng babaeng gaya ng asawa ng kuya mo. Bakit mo naman pinagsabihan ng ganun si inay? No? Alam mo na matanda na yun. Dapat inunawa mo na lang. Ako pa ngayon ang mali, Fernan. Hindi sa ganun. Gina, ang sinasabi ko, dapat pagpasensya mo na lang siya. May alta presyon yun. Oh, paano kung inatake siya sa galit? Ganun na lang pala palagi? Ako na lang lagi ang magpapasensya, ha? Teka nga muna, bakit ba parang ang init ng dugo mo sa pamilya ko? Hindi mainit ang dugo ko sa kanila. Ano yun? Ang kinasasama lang ng loob ko, yung pagiging masyadong pakialamera ng nanay mo. Magdahan-dahan ka ng pagsasalita mo. Nanay ko tinutukoy mo. Ay ako, ano mo ko, ha? Ayos lang ba sa'yong gawin ako tau-tauhan sa loob ng posporo ng nanay mo? Ano ba ako sa bahay na ito? Wala ba akong karapatang magdesisyon at manindigan sa pinaniniwalaan ko, tama? Gina, Pero yung asawa mo ko! Hindi ang kapatid mo o ang nanay mo ang dapat mong kinakampihan, kundi ako na asawa mo! At higit sa lahat, hindi na silang prioridad mo, kundi kami na ng anak mo!
Ngayon, kung gusto mo pala na patuloy na suportahan yung pamilya mo, o di sana hindi ka muna nag-asawa. Oh, kumusta, Gina? Naku, nakakapagod ho yung Berto. Pero na pagtatanto na kailangan niya ng baguhin yung mga prioridad niya sa buhay, patuloy siyang magagapo sa pagsuporta doon sa kanyang nanay at mga kapatid. Oh, mabuti na lang matapang kang babae. Kailangan ho yun. Mas mainam na itong ganitong buhay dito sa probinsya. Kaysa naman magtiis ako sa Maynila. Nagkakaroon lang ako ng kasalanan doon. Hindi naman ako pala sagot dati eh. Pero dahil doon sa nanay ni Fernan, naging masama ang ugali ko. Gina? Sino kaya ito? Gina? Si... Gina, Fernan? patawarin mo ako. Bumalik na kayo sa bahay. Hindi ko na kaya yung mangungulila sa inyo. Hindi na ako babalik sa bahay na yun. Ngayon, kung gusto mong makasama uli kami ng anak mo, dito ka manirahan. Pero kung hindi mo kayang iwan ang nanay mo, matatanggap ko. Gina, Kung kaming mahalaga sa'yo, kami ang unahin mo. Kami ang gagawin mong prioridad. Wala namang masamang tumulong sa mga magulang mo. Pero sana, huwag kami ang iyong isakripisyo. Huwag kami ng anak mo. Dahil sa katunayan, kami na ang iyong pamilya. Nag-resign si Fernan sa trabaho at nanirahan kasama kami sa probinsya. Ngayon, dalawa na ang anak namin at masaya kaming namumuhay sa loob ng isang bubong. Alam niya na ngayon kung sino ang dapat niyang gawing prioridad. Sa mga kagaya kong misis dyan, responsibilidad nating tulungan ang ating mga asawa na maunawaan ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Dahil gano'n naman ang mag-asawa, magkaramay at magkasangga. Ako si Gina at ito ang aking buhay. Hindi ang ina o kapatid ang prioridad ng isang mister o ng isang misis, kundi ang kanilang asawa. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Gina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Production Assistant Anching Cruz, Creative Consultant Phil Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang OFW na hindi lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang naging malaking suliranin. Siya ay si Samantha. Nakatapos ako ng isang pre-law course kung kaya sinuwerte ako matanggap bilang isang paralegal sa isang malaking law firm sa Dubai. Sa nasabing bansa ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si James. Pero dahil sa hindi magandang attitude ni James sa pinapasukan niya restaurant bilang crew, natanggal siya sa trabaho at napilitang umuwi ng Pilipinas. Isang taon pa ang lumipas, bago naman naaprubahan ang hiniling kong 2 buwang bakasyon mula sa 6 na taong pagsisilbi ko sa law firm. Totoo, Samantha?
Opo, Manang Betty. Pero gaya nga na nasabi ko po sa inyo, sa bahay muna ni James ako tutuloy. First time ko po kasi makikilala ang pamilya niya mula nang ikasal kami sa Dubai. Abay, sige. Basta kapag uuwi ka na rito sa ancestral house ng daddy at mami mo, tawagan mo agad ako, ha? Opo, Manang. Tatawagan ko po kayo, pangako po. O sige na, bye. Sarap. Basta masasabi ko lang sa iyo, Samantha, sa mga araw ng pagbabakasyon mo, kung makikita mo man na masyadong malapit sina James at Marga sa isa't isa, huwag mong bigyan ng anumang mali siya. Mga bata pa kasi sila, maganda na ang turingan nilang magpinsan. Totoong sinabi ni Tayo, Ate Sam. Kahit kami man ni Marga, close rin sa isa't isa. Pero mas close nga lang sila ngayon ni Kuya James. Lalo na sa maboting usapan. Ganun ba? Hindi rin namin pwedeng pabayaan si Marga. Nangako ako sa puntod ng tatay niya, sa bunso kong kapatid, na hindi namin pababayaan ang anak niya. Kaya dito na namin siya pinatira. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Nauunawaan ko po. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Teka, may iba nga pala tayo ng usapan Yun ang van na gusto kong mabili at gagawin kong pamasada. Sana mabigyan mo na ako ng pan-down payment ngayon. Ate Sam, yung sinabi ko rin sa yung pang-down payment sa kusunado kong motor sa kasa, ha? Ay, sige po, Itay. Pagkatapos nating kumain, ibibigay ko po sa inyo yung pera. Ay, Tsaka yung sa'yo rin, Baron. Yun. Hindi ko naman talaga nakakalimutan Ayos. yun. Ox na ox ka talaga, Ate Sam. Sabi ko naman sa'yo, Baron, itong ate Samantha mo, ang pag-asa natin sa buhay. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito na uwi ng SME mo, James. Nagustuhan mo? Bagay na bagay sa akin yung mga design tsaka kulay, oh. Sige lang, kuha ka lang ng kuha. Basta lahat ng mga gustuhan mo, sa'yo na. Pati itong bagong cellphone na to, ha? Oo. O, ito pang mga alahas, oh. Sige na, lahat ng trip mo, go! Talaga? Oo! Baka naman magwala yung asawa mo, ha? Ano ka ba? Hawak ko sa legs, Sam. Talaga? Kahit kailan. Hindi niya po pwedeng kontra yun ang gusto ko. Sunod-sunuran sa akin ang gagang yun. Si Marga ba yung nakita kong nagmamadaling lumabas sa banyo, Baron? Ha? Yung nakatapis lang ng tuwalya? Ay, ewan ko, Ate Sam. Hindi ko sinapansin eh. Ang alam ko kasi, naliligo sa banyo ang Kuya James mo. Tinext ko siya kung nasan siya. Ang sagot niya, naliligo daw siya sa banyo. Ganun ba? Oo. Eh di, baka nasa banyo nga si Kuya. Kung ganun, ano at bakit galing si Marga sa banyo? Anong ginawa nila ron ni Kuya James mo? Aba, ewan, hindi ko alam. Pasensya na, Ate Sam, pero nagmamadali ako eh. May joyride kami ngayon ng tropa ko. Inaabala mo oras ko eh. Isang bagay lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Baron. Ano? May nangyayari ba sa pagitan ni Marga at ng Kuya James mo na hindi ko alam? Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat ni Marga? Paano kung magtuloy-tuloy nga ang paghinala sa inyo ni Samantha at putulan tayo ng sustento? O di damay-damay na tayo. Kaya nga kahit anong katok niya hindi ako lumabas ng banyo, hindi ba? Hanggat nagbabakasyon dito si Samantha, magpigil-pigil muna kayo ni Marga. Baka pare-pareho tayong maging nganga kapag natuklasan ng asawa mo yung mga ginagawa niyong magpinsan. Nahayaan ko na nga mga kabulastugan niyo, pero mag-ingat naman kayo. Hey, Sam! Sandali. Pwede ka makausap? May dapat ba tayong pag-usapan, Marga? Oy, yung nakita mo paghahalikan namin ni James sa isang gabi, mga nakainom lang kami noon.
Nadala lang kami ng kalasingan namin. Gusto mong paniwalaan ko yung sinasabi mo? Ganon? Oo naman. Walang mali siya yun, ano? So, ang gusto mong palabasin, cousins with benefits lang kayo ng asawa ko. Na kapag gusto nyo magtalik, kahit sa madilim na sulok ng kusina, okay lang sa inyo, kaya dapat okay lang din sa akin. Ganun ba, Marga? Ay, wait! Teka lang. Anong nagtatalik sa madilim na sulok ng kusina yung sinasabi mo? Wala akong alam dyan sa binibintang mo, ha? Kung hindi ko siguro kayo nakuhanan ng video, pwede mong ipagkaila. Sorry, Marga. Pero lahat ng kalaswaan na ginagawa nyo ni James, nakunan ko lahat ng pictures at videos. Kaya kung humantong man tayo sa demandahan, may mga ebidensya ako laban sa inyo. Ang tigas kasi ng tuktok ng dalawang yun eh. O ngayon, sino pa maghuhulog sa kanilang kumbat? Sa akin nakapangalan yun. Kayo lang batay. Ako, yung kinuha ko rin hulugong motorsiklo sa kasa, sa akin din nakapangalan yun. Hindi lang yun. Pambira. Sino pa magpapalamon sa atin ngayon? Yun na nga eh. Tiyak sa natuklasan niyang kabalbala ng kuya mo at ni Marga. Hindi na tayo susustentuhan ni Samantha. Sam, please naman. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan muna natin lahat ng ito, okay? Enough, James. Nung nasa Dubai pa tayo, marami na rin akong dahilan para hiwalayan ka. Dahil sa pangit na trato mo sa akin bilang asawa. Pero para sirain mo at ng pamilya mo ang dignidad at pagkatao ko, hindi na ako papayag. Naawa lang naman ako kay Marga. May suicidal tendency siya kaya kapag tinanggihan ko ang gusto niya makipagtalik, nagtatangka siya maglaslas at ayoko namang ako ang maging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Kaya kahit magkadugo kayo, pinatulan mo ang mga kahinaan niya? Sam, kung alam mo lang, sinubukan ko na maglabanan ng kanyang kapusukan eh. Pero palagi akong nawawala ng lakas. Hindi ko may puliwanag kung bakit. Basta hindi ko alam. At dahil mahina ka, James, tulad ko rin, na nakuha mo ang kahinaan ng maging sunod-sunuran ako sa mga gusto mo. Pero ngayong nakilala ko na ang aking mga kalakasan, kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Maghiwalay na tayo. Alam ko, sinasabi mo lang yan pero hindi mo kayang gawin yan, Sam. Mamang driver, tara na. Paandarin nyo na ang taxi nyo. Malis na tayo rito. Teka, Sam, alam ko sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ka mabubuhay nang wala ako kahit kailan. Sam, hindi mo nga kayanin mag-isa sa mundo. Nagkakamali ka, James. Oo. Minsan sa buhay ko naging mahina ako. At umasa ako sa iyo. Dahil inakala kong ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat ng bagay. Pero natutunan ko rin ipagtanggol ang aking sarili. Upang madama ko ang kalagahan ko bilang isang tao. Lalo na laban sa isang katulad mong mapang-abuso. Samantha, sigurado ka bang isasama ko na sa sinisigaan ko mga tuyon dahon ng SIM card mong ito? Opo, Manang Betty. Para hindi na po ako makontak ni James at ng pamilya niya. Alam kong hindi nila matanggap ang pag-alis ko sa poder nila. Kaya gagawa at gagawa sila ng paraan para mapabalik ako ron. Mabuti na lang. Hindi nila alam ang tungkol dito sa minana mong ancestral house ng mga yumao mong magulang. Nang makita ko ang pagkaganid ni James sa lahat ng bagay, sa ilang taong pagsasama namin sa Dubai, natuto na rin ako maglihim sa kanya. Dahil siya kung nalaman niya ang tungkol sa bahay na ito, hindi niya ako titigilan para ilipat ito sa pangalan niya. Ang mahalaga, pinalaya mo na ang sarili mo sa kanya at sa pamilya niya. Minsan, hindi naman masamang isipin din muna ang sarili.
Lalo na kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan mula sa mga taong ibinabagsak na ang pagkatao mo. Tama po kayo, Manang Betty. At ngayong araw na ito ang simula. Malaya na ako sa dating buhay na matagal ko nang gustong takasan. Malaya na ako sa mga sakit na halos dumurog sa aking buong kamalayan. Malayang malaya na ako sa nakaraan. Pagkatapos ng hindi magagandang pangyayari sa pagitan namin ni James at ng kanyang pamilya, minabuti kong makabalik na agad sa Dubai para maharap ko na rin ang mga naiwan kong trabaho sa law firm. Sa pagitan ng mga abalang araw ko sa pagtatrabaho, inasikaso ko na rin ang proseso ng pakikipaghiwalay ko kay James. At sa mabibigat na sitwasyong naganap sa aking buhay, natuklasan kong ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ay ang patuloy na pagkatakot kong magdesisyon para sa aking sarili. Ako si Samantha at ito ang aking buhay. May mga pagkakataong ang pananampalataya sa kalakasang magpasya ng isang tao ang siyang pangunahing susi upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Gayon din ang layuning muling magsimula ng isang bagong buhay na payapa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Naglapat ang angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang mabuting empleyado at kaibigan. Siya ay si Monique. 10 years na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Ma'am Olga. Nagtagal ako doon dahil maayos naman ang pamamalakad ng kanyang daddy. Pero mailap si Ma'am Olga. Ganun pa man, sinikap kong maging mabuting empleyado at kaibigan sa kanya dahil ako ang kanyang assistant. Ma'am Olga, ito na po yung report ng ating finance department. Okay, Monique. Ilagay na lamang dito sa table ko. Yes, ma'am. Ma'am? Are you sick? Hindi. Wala akong sakit. Kanina ko pa po napapansin, matamlay kayo. At nakapikit. Oo nga pala. Pinikit ko nga pala ang mga mata ko. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako kagabi. Gusto niyo ikuha ko kayo ng gamot sa sakit ng ulo para makainom kayo. Para maging okay yung pakiramdam niyo at makapagtrabaho po. Salamat, Monique. Sige nga, please. Para magbago na mood ko. Ikukuha ko rin kayo ng sandwich para may laman po yung tiyan niyo bago kayo uminom ng gamot. Salamat uli. Oh, you're so thoughtful. Kayo rin naman, ma'am. Naaalala niyo kami. Maayos pa rin yung pamamalakad niyo sa company. Kahit hindi na active yung daddy niyo dito. Pero ma'am, mag-relax din po kayo paminsan-minsan. Bawasan niyo po yung sobrang sipag. Ma'am Olga, nabusog po ba kayo? Busog na busog, Harold. Masarap ka pala magluto, ah. Salamat naman po kung nagustuhan niyo luto ko. Ay naku, ma'am. Talaga pong masarap magluto ang asawa ko. Sa kanya nga po ako natuto. Talaga? Opo. Kaya
Pag maluwag po yung schedule niya, siya ang cook dito. Willing-willing ho si Monique sa luto ko, ma'am. Tignan niyo ang taba niya. Oy, lahat tayo mataba, no? Pati yung dalawa nating anak. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya niyo. Abay, dapat pala, nung pa ako nagpunta rito. Hindi bale. Ngayon, alam ko na kung paano ako marirelax. Lagi akong pupunta rito. Sabi mo, Monique, mailapat hindi pala kwentong boss mo. Pero kanina, kwento siya ng kwento. Oo nga, natuwa nga ako kasi tingin ko, naging okay yung pakiramdam niya pag alis niya rito. Ang alam lang kasi namin sa kanya, alam mo, dalawa yung anak nila ni Sir Bernie. Yung panganay, last year lang umalis para mag-work abroad. Yung bunso na lang yung kasama nila. Yun lang yung alam namin. At kanina mo lang pala nalaman na hindi sila okay ng asawa niya. Oo. Matagal na pala siyang nagtitiis sa masamang ugali at pananakit ni Sir Bernie. At kaya pala nakita kong nakapikit siya kanina. Dahil hindi siya nakatulog. Dahil doon sa pag-aaway nila ng asawa niya. Ay, naku, kawawa naman siya. Bernie. Narito ka na pala. May lang natapos yung... Walang hiya ka? Bakit ka ba nanununtok? Wala naman akong ginawang masama. Sinungaling! Bakit ngayon ka nang dumating, ha? Nakapagkita ka sa lalaki mo? Ha? Bakit ka? Mali ang iniisip mo! Wala akong lalaki! Daddy, bakit sinasaktan niyo na naman si Mommy? Manloloko ang mami mo, Angelica! May lalaki siya! Yun ang dahilan kaya madalas siyang gabihin ng uwi! Tulad ngayon! May meeting kami! Hindi na lang yun natapos. Tama po si Mommy. Narinig ko sinabi niya yun sa atin kaninang nag-aalmusal tayo. Huwag mong ipagtatanggol ang mami mo, ha? Pinagtutulungan niyo pa ako! Daddy! Bakit ka ba nagkakaganyan, Bernie? Maraming taon na tayo mag-asawa. Wala ka namang napatunayan sa mga binsang mo sa atin. At huwag mong hintayin may makita ako, ha? Dahil kapag nangyari yun, papatayin kita! Daddy! Huwag naman po kayong ganyan. Malaking kasalanan po ang iniisip ninyo. Hindi ikaw, Angelica! Papatayin ko! Dahil sa pagtatanggol mo sa babaeng to! Ma'am, kung gusto niyo, ako na lang makikipag-usap sa bisita natin. Anyway, alam ko naman yung concern niya. Para hindi na ho kayo mahirapan pa. Salamat, Monique. Talagang hirap ako itago ang mga pasako. Sinaktan na naman po ba kayo ni Sir? Tulad ng dati. Dahil sa hinala niya, hindi na binakasi ako ng uwi dahil sa meeting natin. Nagbanta pa nga siya, napapatayin ako. Oh, Pati yung anak namin. Dahil pinagtatanggol ako ni Angelica. my God. Ma'am, huwag po kayo magagalit, ha? Pero, nasa tama kayang pag-iisip pa yung asawa niyo? Matagal ko na rin tanongin niya sa sarili ko. Kaya minsan, hinimo ko siyang patingin sa doktor. Pero nagalit siya. Sinaktan ako. Kaya hindi ko na siya kinausap patungkol doon. Pero ma'am, hindi po pwede magtiis na lang kayo. Lalo pat binabantaan yung buhay niyo. Ma'am, kung sabihin niyo kaya ito kay Sir Tony, sa daddy niyo. Ayoko na magsalita pa kay Daddy. Ha? Matanda na siya. Ayoko na problemahin niya ako. At isa pa siya ang pumilit sa akin. Napakasal kay Bernie. I'm so happy you came to visit me, Apo. I really want to see you, Lolo. I want to talk to you. Uy, it seems na may mabigat na problema ka. Is it about your boyfriend? No, Lolo. Wala naman po akong boyfriend eh.
Anong gusto mo sabihin sa akin? This is about Daddy. Lolo, matagal na po kami may problema sa kanya. Ano? Siya pa ang dahilan kaya ginusto ni Kuya na magtrabaho abroad. Para makalaya sa pananakit niya. Kapag pinagtatanggol si Mami sa pananakit niya. Sinasaktan ni Bernie ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Gusto mong bukas na lang tayo mamasyal ng mga bata? Oo. Eh bakit? Ano ba gagawin mo ngayon? Pupunta ako kina Ma'am Olga. Dadalawin ko. May sakit ba boss mo? Hindi ko alam. Pero kasi hindi siya pumasok kahapon. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Eh bakit ganun? Kaya nga nag-aalala ako. Hindi ko rin siya nakikitang naka-online. Okay, sige. Bukas na lang tayo mamasyal. Oh, mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Bakit po ba kayo nagagalit sa amin, Daddy? Wala naman po kaming kasalanan ni Mami. Alangawa mo na, Bernie. Huwag mong idamay sa galit mo sa akin si Angelica. Pinagtutulungan niyo ako mag-ina, ha? Niloloko niyo ako. Akala niyo, maloloko niyo ako, ha? Nagkakamali kayo. Daddy! Kaya ako kayo ikinulong sa bahay na to. Hindi kita pinagtataksilan. Tumigil ka! Bago niyo akong tuluyang may bagsak, papatayin ko na kayo! Huwag niyo kami ni Daddy! Mama kayo! Pamilya mo kami, Bernie. Anak natin si Angelica. Hindi ko sa anak! Anak mo siya sa ibang lalaki! Kaya magkakampi kayo! Diyos ko. Akala mo, hindi ko alam? Matalino ko! Hindi ako tulad ni Papa na napaliw dahil sa pagtataksil ni Mama! Nandito na ako kay Ma'am Olga. Uy, bakit kaya bukas ang gate nila? Mahirap yan. Wala silang kaalam-alam, may nakapasok na pala sa kanilang bakuran. Tulad ko. Narito na ako sa mismong pintuan nila. Lumod ka, Olga. O Diyos ko, Lumod! ano yan? May naluluti sa furnace si Ma'am Olga. Huwag ka sa akin, Bernie. Huwag mo ako patayin. Papatayin niya si Ma'am? Magmakaawa ka. Hindi maaari ito. Tatawag ako ng pulis. Patawarin mo ako, Olga. Kung hindi kita pinilit na ipakasal kay Bernie, hindi mo sasapitin ito. Daddy, habang panahon ako nagtiis sa pananakit niya. Ayaw niya magpagamot. Kahit gusto ko na siya dalhin sa doktor. Ngayon sa mental na diretsyo niya, tutulungan kitang makabangon, anak. Kayo ng apo ko. At malimot ang mapait na pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Monique. Dinalaw mo ko nung araw na yon. Nailigtas mo ang buhay namin ng aking anak. Mabuti rin po, Ma'am Olga. At naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis. Ano pong sabi ni Sir Tony? Magbabakasyon muna kami sa ibang bansa upang makalimot. Salamat ulit sa iyo, ha? Hindi ka lang mabuting empleyado. Mabuting kaibigan ka rin. Kina Ma'am Olga pa rin ako nagtatrabaho. At dahil sa pangyayaring yon sa buhay naming lahat, lalong naging magkaibigan ang aming pamilya.
Ako po si Monique at ito ang aking buhay. Mapalad ang taong mabuting kaibigan. Sa kanya'y di ipagkakait ang magandang kapalaran. Makaragsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit Belcarmen Amor, James Coaton, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Monique. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong PR, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.